administration ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam nyo, hindi ko alam kung ito ay political play lang or show or what, no? But I admire, no, na sariling kapatid ay, kumbaga, yung panunulig siya kasi ng kapatid, in-urge niya yung kapatid niya na, dali lang, kailangan kitang tuligsain tol kasi parang wala ka na sa ayos Parang, sa mga hindi nakakakilala sa akin ay isang katerbang mga videos ko ang tinake-down and isang TikTok account ko ang talagang tuluyang naglaho because of trying to push si Marcos. Particularly si BBM noong 2022, no? It started na I'm just entertaining questions, so nagbibigay lang ako ng opinion regarding politics, and lumabas yung kulay na I am supporting PBBM. And I supported PBBM because of Sara Duterte. I'm not really a fan of PBBM, but I think marami siyang mapapatunayan And I think among all the candidates, he is the best. I still think he is the best. Nagagalit yung aso ko. I still think he is the best option among the candidates, no? The unfortunate thing is that tila si Pangulo ay parang hindi siya yung Pangulo. And it's starting to look like parang Pinoy, no, na ako kasi before nung time ni Pinoy hindi ako active sa social media, so binoto ko si Pinoy So sa madaling salita, before Duterte came, I was a Dilawan. Kasi I hoped for the best. I hope na yung mga susunod na henerasyon will try their best na higitan yung ginawa ng kanilang mga magulang. So for example, nung panahon na yun, merong hindi ginawang maganda si Cory, wala siya nagawa, gagawin na maayos ni Pinoy. Sumalangit nawa. Kasi ang legacy lang ni Cory Aquino is peaceful transition of power, pero wala naman talaga nang bumagsak pa ang Pilipinas during that time. And I'm hoping na itong mga dilawan na to magiging maayos sana no? The problem is talagang yung ito sambayan ng Pilipino. Nung panahon ni Marcos Sr., no, tinuligsa siya ng mga kalaban niya sa pagkakaroon ng mga cronies. Ito yung mga mayayamang individual na nagpasasa di umano during his time. O yung mga hindi niya maipangalan sa kanya na kinurakot niya di umano ay pinangalan sa mga crony na to na hanggang ngayon ay mayayaman Sila yung nagpapatakbo ng mga major industries sa ating bansa. Vital industries. Pero mas lumala nung panahon naman nung nanunulig siya. So parang tinutulig siya mo si Marcos, may crony. Ngayon naman nung si Cory na lumala pa yung crony, lumala yung kahirapan, lumala yung... And then, ganun pa rin ang nangyari sa sambayan ng Pilipino. And I was hoping na after Duterte, si Tatay Diggs, si BBM naman, itutuloy sana niya yung ginagawa ni Tatay Diggs tsaka daragdagan niya ng mga ginawa ng tatay niya. Ganon, I was hoping na ganon. And then si Sara, and then hopefully si Sandro, and kung sino pa man, and hopefully si Baste, kung sino pa man. Kasi ang nakikitaan ko lang ng magandang
let's face it, sila ang may political capital siya ngayon eh. And I became a fan of Duterte talaga. But unfortunately, yung pangarap ko para sa bansa, parang hindi tinutupad ng administrasyong sinuportahan ko. And in a way, may pagsisisi ba ako? Meron din siguro, but at the end of the day, sinusuko ko na lang sa Diyos na kaloob niya to, ito yung nanalo. Ang hirap naman kasi na wala tayong ibang option eh. Parang, kunwari, nanalo si Tatay Diggs and then Sara Duterte and then after that, sino na? Ang sarap sana na may pagpipilian ka. Duterte matanda, then BBM, then hopefully Sara, and then Aimee, and then sana may ganun no? Na may continuity ng mga mabubuting leaders. But unfortunately, so opinion ko lang, akin lang naman to, Duterte lang yung matino. Sa pananaw ko, Duterte lang yung may bayag. Duterte lang yung isang salita. Duterte lang yung parang hindi walang walang sinasaalang-alang ng mga sino man kayo, basta gagawin ko yung tama. Di ba? So yung mga tinitignan ko na matitino, hindi naman winnable. Especially sa pagka-presidente, I'm looking at Marcoleta. Sa pagka-presidente, I think simula kay Tatay Diggs, Marcoleta would be a good president. Yung mga tinitignan ko magagaling, bigla namang hindi sila naging winnable. Like, maybe a Sal Panelo. Yung mga ganyan, hindi sila naging winnable. Yung mga kaya lesson na ito sana sa Pilipino na, for example, you're looking at Duterte. Kunwari lang, pro Duterte ka. Maraming trolls. Siyempre, ayaw siya kasi yung legacy niya, masisira yung pag kinumpare mo yung legacy niya sa iba. Parang ayaw mo nang gusto mo nang batukan yung ibang politiko na lumayas kayo dyan. Si Duterte na lang, mga bugok kayo. Engot kayo, di ba? Ganon kasi yung legacy niya eh. So, sisirain yung legacy ni Duterte para, di ba, para makapwesto yung iba. Sana yung pinipili na lang nila Tatay Diggs, yun na lang yung suportahan natin. If you are really a pro Duterte, actually, I am pro Duterte because I am pro Philippines. Actually, kahit sino naman sana na gagawa ng mabuti sa bansa. Kaya lang, unfortunately, the presidency is very, sino lang talaga yung may clout, merong political machinery, yung we can say na it is God-given. Ganun na lang siguro. Will of God yan eh. So I do not like to question the will of God. Nalulungkot lang ako na tila baga hindi, kailan ba matututo yung Pilipino? I mean, parang hindi na, kung sino lang yung nandyan, yun lang yung pagpipilian mo. Parang, paano kung isa lang yung kumandidato, tapos demonyo siya, o kaya kumandidato, 10, demonyo lahat. Diba? I really do think na the nation should push certain individuals na inaakala nating mabuti para hindi yung mga nag-aambisyon lang. Kasi I really do think si BBM ay hindi naman pinush ng taong bayan yan eh. Talagang nung naging popular na siya, nag-ambisyon naman talaga siya mag-vice president and then natalo siya and then tumakbo, naging president. I just wish na yung mga taong nabibigyan ng pagkakataong mag-lead, magsilbi, na wag nila sayangin yung chance. Make a difference. Make a good difference para sa country. Kasi you only live once. We only live once. Wag niyong sayangin yung oras niyong i-twist yung history. Do good. And hopefully maalala yun sa kasaysayan. God bless.